Malaking parte ang mga Korean drama sa maunlad na turismo ng South Korea. Isa nga yan sa mga dahilan kaya bumibisita ang fans sa film locations doon. Sama-sama natin niyang libutin sa unang balita ni JP Soriano. South Korea, land of the K-drama. At kung mahilig kang manood ng Korean drama, malaki ang tiyansang napanood mo na ang highest rating K-drama of 2024, ang Queen of Tears. 백현우 씨, 괜찮다고요. 나는요. You the light to my darkness. I just realized it. Bida sa serye ang mga Korean superstars na si Kim Ji-won na gumaganap sa karakter ni Hong Hae-in at si Kim Soo-yoon na gumaganap sa karakter ni Baek Yoon-woo. 같이. Dahil last day ko na sa Korea ngayon, sinubukan kong hanapin sa Seoul, ang capital ng South Korea, ang mga bida ng Queen of Tears. Inikot ko ang ilang Korean broadcasting stations. Pero wala sina Kim Ji-won at Kim Soo-yoon. Hanggang sa Seoul Festa event, walang signs ng Korean Love Team of the Year. Pero bago ako sumuko, wait, Baek Yoon-woo? Is that true? Ay, sorry naman, at false alarm. Pero dahil sagot ko kayong mga Queen of Tears fanatic, di tayo uuwi ng Pinas ng luhaan. Mga kapuso, hindi nga po tayo nagtagumpay para makita sa personal ang mga bida ng Queen of Tears. Pero nakarating po tayo dito ngayon exclusive sa venue kung saan kinasal sina Hong Hae-in at Baek Yoon-woo ng Queen of Tears at sa kanilang kasal. Makikita nga po yung Han River at ang malawak na view ng Seoul, South Korea. Ito ang Walker Hill Aston House na bahagi ng isa sa pinakagrandyoso at exclusive na hotel sa buong South Korea. Ito ang lugar kung saan nagsama-sama ang mga bisita para saksihan ang pag-iisang dibdib nina Hong Hae-in at Baek Yoon-woo. At alam nyo ba na dito rin ang wedding venue sa tunay na buhay ng isa pang Korean superstar couple na sina Son Ye-jin at Hyun Bin, ang mga aktor na gumanap sa karakter nina Yoon Si-ri at Captain Ri ng isa pang iconic K-drama na Crash Landing on You. At ang Queen of Malls sa Queen of Tears, ang tunay na mall sa South Korea na The Hyundai Seoul. Pero why stop at Queen of Tears? Tara na at bisitahin ang film location ng ilan pa sa mga pinakatanyag na Korean drama na minahal din ng mga Pilipino. Dito sa Yonshan Close School Activity Drama Art Exhibition Hall, makikita ang mga ginamit na props mula sa iba't ibang Korean dramas. Pasukin naman natin ang tunay na palasyo sa South Korea, ang Suwon Hwasong Fortress na ipinagawa ni King Jeongyo na mula pa sa Joseon Dynasty. Dito naman kinunan ang mga period K-drama na Love and the Moonlight na ipinalabas sa GTV. At ang groundbreaking na Jewel and the Palace na ipinalabas naman sa GMA Network at GTV. Sorry. Alam niyo po yung eksena kung saan po hinatulan ng kamatayan si Jang Gyum at kapag meron pong hinahatulan ng parusa sa kanila, dito po yun ginawa at na-shoot at dito rin po talaga nangyari yon nung tunay na buhay nung panahon ng mga old dynasty dito sa South Korea. Dahil sa dami ng Korean drama na ang kwento ay hango sa panahon ng Joseon Dynasty, di na nakapagtataka kung bakit ang mga turista maging ang mga Koreans mismo gustong ma-feel ang buhay ng panahong ito. Ang hanbok ay ang tradisyonal na kasuutan ng Korea. Ang mga disenyo nakabase kung ano ang estado o katayuan mo sa buhay noon. Pagsapit ng gabi sa palasyo, dito naman kami dinala ng tour guide sa tunay na tahanan ng dating reyna ng Joseon Dynasty at lugar kung saan kinunan ang isa sa mga eksena ng isa pang hit Korean horror drama na Kingdom. Maituturing ng global phenomenon ang Korean drama at Korean pop o K-pop na nagdadala ng bilyong-bilyong dolyar na kita para sa South Korea mula sa mga nanonood sa buong mundo. Ayon sa Korea Creative Content Agency o KCCA, aabot sa 604.5 billion Korean won o halos 26 na bilyong piso na budget ang inilaan ng Korean government para tulungan ang entertainment companies sa production
production, pagpapaganda ng storya at technology sa mga Korean drama. Nagbibigay rin sila ng tax benefits. And it also impacts to the other industries, for example, like economy and the tourism. By having these Korean brand products in the drama, it introduces these products to the other countries, and this is a good example. Tingin ng KOCCA, kaya patok sa mga Pilipino ang Korean drama ay dahil may instant connect tayo sa kanilang istorya, lalo na kung usapang relasyon sa pamilya, kaibigan at kaibigan. Mula sa Seoul, South Korea, ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.